Sa pagdating ng Year of the Fire Horse ngayong Martes, ano kaya mga pampaswerte ang papatok sa mga naniniwala rito? Alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Dumayo pa sa Binondo ang taga-Antipolo na si Angela para kumonsulta sa feng shui expert para sa papasok na Year of the Fire Horse. Kasi ever since start ako ginawa ito, it started bringing me some luck with my career, money, health. Dinapnan din namin si Rain na first time daw bibili ng Lucky Charm. Nakikita ko talaga na maraming nagtatry and bumibili. So, gusto ko rin malaman if totoo ba talaga. Itong Binondo, Maynila na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, hindi lang hitik sa kasaysayan, kundi pati na rin sa pagkain, mga tradisyon at mga ritual para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Kabilang dyan ang prosperity basket na nilalagyan ng bigas, Lucky Charms at ang pao na naglalaman ng 999 pesos. Maswerte raw ang 999 ayon sa feng shui consultant. Dagdag buenas din daw kung lalagyan ito ng blue string na may pearl para mabalanse ang fire element ngayong Year of the Fire Horse. Itong year 2026 very intense or very pressure yung mga tao. Kaya kailangan natin si blue string with pearl to harmonize and to give us peace of mind. Bubuksan daw ang basket matapos ang 9 na araw. Isasaing ang bigas at gagamitin ng charms. Sa mismong Chinese New Year naman, swerte raw ang pamimigay ng angpaw na may pera. Dahil kung anong binigay mo, siya rin daw babalik sa'yo. Pwede rin ang pagsusulat ng mga hiling sa wishing paper. Wishing paper naman, very important. Kailangan meron kayong clear goal or clear wish na kung ano yung gusto mong mangyari this 2026 mo. So you write your name, your birthday, your address, and your wishes. Tapos susunugin mo siya. Ayon sa isang sociologist, likas sa mga Pilipino na mayakap ang impluwensya ng iba't ibang kultura, kaya nga ipinagdiriwang din dito ang Chinese New Year. Hindi lang ito simpleng pamahiin eh. Kombinasyon to ng history natin with the Chinese, yung social influence, yung sa mga Pilipino kasi optimistic tayo, optimistic ang kultura natin. Tapos meron tayong tinatawag yung mindset natin na we aspire for something better. Pero paalala niya, huwag iasa ang lahat sa swerte, kundi sa pagsisipag at sa paggawa ng tama. Ito rin ang paalala ng feng shui expert. The feng shui is one part lang po ng swerte natin. So we call it the earth luck, no? And then the blessings, like yung mga ginagawa natin ritual, that is the heavens luck. Another one is we call it the actions, the human luck. Okay, the man luck. So ito na po yung kailangan natin magtrabaho. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.